Nagpositibo sa rabies ang katawan ng asong pinatay at isinako sa Bato, Camarines Sur na si Kilua, ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Dahil dyan, hinihimok ng PAWS na magpabakuna mga taong nakagat at nakalmot ni Kilua. Pati na rin na may-ari kay Kilua na yumakap sa kanyang katawan habang ito'y duguan. Gayunpaman, hindi isinasantabi ng PAWS ang posibilidad na hindi accurate ang resulta dahil 5 araw nang nakalibing si Kilua bago na-test. Pari raw kasing na-contaminate ang katawan ng aso. Sa kabila ng pagpositibo ni Kilua sa rabies, hindi pa rin daw tama ang ginawang pagpatay sa aso. Hindi justified yung pagpatay kahit positive sa babies. I think the only way na justified is kung inaatake ka na, makikita natin, hindi po ito yung nangyari kay Kilua. Siya po yung hinabol. Hinahabol po niya yung aso kahit nagtatago na yung aso. Patuloy pa rin po yung paghabol niya at gusto niyang pupukin talaga hanggang sa mamatay. Batay sa manual ng Bureau of Animal Industry, dapat dumaan sa 14-day observation period ng isang hayop na pinaghihinalaang may rabies. Saka lang ito sasailalim sa euthanasia o isa itong highly suspected rabies case. Kahapon naghain ng joint affidavit complaint sa Prosecutor's Office ng Camarines Sur ang PAWS at ang amo ni Kilua na si Vina Arazas laban sa pumatay sa aso na kinilalang si Anthony Solares. Handa rin daw si Arazas na sagutin ang gasto sa pagpapagamot ng mga nakagat ni Kilua. Tumanggi magbigay ng bagong pahayag ang lalaking pumatay kay Kilua. Dati na niyang sinabi na kaya niya pinatay ang aso ay dahil kinagat siya nito at iba pang presidente sa kanilang lugar. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.